Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang Moro-Moro ay isang adaptasyon mula sa dula sa Europa na Komedya de Capa e Espada. Ito ay isang komedya na nagsasaad ng isang digmaan sa pagitan ng Kristiyano at Moro o Muslim. Pinatunayan dito kung gaano katatag ang hangarin ng mga Muslim na patunayan nilang kaya nilang ipaglaban ang sariling teritoryo at ang kanilang pananampalataya. Sa kwentong ito, aming ipinapakilala ang sarili naming bersyon ng Moro-Moro, ang digmaan sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga Muslim. Ang mga Kristiyano ay tahimik na nakatira sa isla na hindi pa masyadong kilala. Ang islang ito ay pinamumunuan ng isang mabagsik na lakan, kasama ang kanyang asawa at dalagang anak. Isang araw, habang nasa dalampasigan ang anak ng lakan o tawagin na lang nating binukok, kasama nito ang isang uripon at dalawang kawal na siyang kapansin sa bangkang papalapit sa isla nila. Mahal na hari, ang tunay balita kanaan mo sa Bible. At ako naman ang prinsesa ng mga Kristiyano. Lumayo ka sa ila, mga Muslim na sila. Malugod na tinanggap ng lakan ang mga Muslim dahil sa planong naisip nito. Nagkaroon ng masayang piging at kinikilatis ang bawat isa. Lumipas ang mga araw at mas lalong nagnais ang lakan na agawin ang lupain ng mga Muslim na nasa kabilang isla. Pero siya pala ang naisahan. Dahil sa paglipas ng araw, ay mas umiibig ang kanyang anak sa prinsipi ng mga Muslim. Dumaan ang mga araw at napapasyahan ng mga Muslim na umalis sa palasyo. Dahil naisip nila na hindi talaga pwedeng magsama ang kanilang mga paniniwala at relihiyon at baka ma-influensyahan pa sila ng mga Kristiyano. Sunod na punta, magkita. Ako ng pag-aasahan. Pumayag naman ang lakan, kahit na may plano ito. Sa pag-alis ng mga Muslim ay kasabay naman ang planong pagtanan ng prinsesa at prinsipe. Uli na kami! Unsaon na ako? Dili kita pwede mag-uban. Pero Ikaw man ang gihigugma. og ikaw pud akong gihigugma. Pero unsaon man? Tana na lang tika. Asa akong anak? Dato, Asa kong anak? wala ko kabalo. Lumipas ang isang araw na paghihintay pero hindi dumating ang binukod. Sa galit ng lakan ay ipinahayag na sa lahat ng Kristiyano na sila'y lulusob sa lugar ng mga Muslim. Aagawin ang teritoryo at papalitan ang relihiyon ng mga ito. Samantala, ang mga Muslim ay naghahanda na sa labanan. Sa kadahilanang hindi nila makita ang dalawang anak ng magkabilang panig. Nang marinig ang mga senyales na ang Kristiyano'y papalapit na sa isla, ay mabilis silang nagsipaglakad patungong dalampasigan at matapang na hinarap ang mga ito. Nagsimula ang mabagsik na labanan sa pagsugod ng mga Kristiyano.
sa labanan. Pero sa hindi inaasahan, biglang may tumugod sa likod nila. Pinaslang ng kawal na ito ang prinsipe. Hindi nakapagsalita ang binukod at naluha na lang bigla sa harap ng kanyang iro. Bagamat halos lahat ay patay, ay nanaig pa rin ang mga Kristiyano dahil sa pagkapaslang ng pinuno at ng prinsipe sa mga Muslim. Sa kabilang dako, ang ibang Muslim na hindi sumali sa labanan ay tumakas at lumapit sa mga Kristiyano.